Hi guys, it's December 31, 2018. This is the last day of the year. I'm here in Subic right now, and today we will have our year-end ride, the last ride for 2018. So, puntahan ko lang yung mga kasama ko. Okay, ride out na kami. Okay, it's our year-end ride, last ride for 2018. Happy New Year, guys! Happy New Year. More rides for 2019. Okay, so yun, natapos na rin yung ating last ride for the year 2018. At mas masarap mag-ride pagkasama mo yung mga kaibigan. So for this ride, kasama ko si Gardo Versosa, also known as Mother Cupcake, the founder of Cupcake Bikers, na isa sa mga matalik nating kaibigan, at saka si Adele. Adele is the owner of Slabs in Subic. Kung naghahanap kayo ng masarap na steak, punta lang kayo sa Slabs dahil nag-o-offer sila ng isa sa pinakamasarap na steaks sa Subic. Gusto kong balikan ang 2018 kasi this year has been very good to me. Unang-una, salamat sa inyong lahat sa nagsusupport dito sa aking channel, kasi kung hindi dahil sa inyo ay hindi ko ipagpapatuloy itong aking channel, yung pagpa-vlog. So, maraming salamat sa inyo, sa inyong lahat na subscribers. Salamat sa feedback ninyo at salamat sa panonood lagi ng ating mga video. Paano ba ako napasok dito sa pagba-vlog? Nagsimula ito noong April 2018. Nag-attend ako ng isang presentation ng L2, no? Kasi bago pa lang sa Philippine market. So, in-invite ako as one of the dealers for a presentation of the L2 drivetrain. Tapos, pinost ko siya sa Facebook
sa aking personal account. And then nagulat ako kasi ang daming inquiries, ang daming nag-share doon sa pictures lang na shinare ko about the new drivetrain in the Philippine market. Nitong April din ay ginawa yung aming 3rd annual Trinks Dealers Meeting. Every year ay ginagawa ito. Nagtitipon-tipon lahat ng mga dealers ng Trinks sa Pilipinas. At doon ay nilo-launch, sinasabi sa amin kung ano yung mga parating na mga modelo, yung mga bagong bikes na darating na kailangan namin malaman at abangan. Nung pinost ko yung mga pictures ng mga bagong modelo sa aking Facebook account, ang dami na namang inquiries, ang dami nagtatanong magkano ba yan, lalo na nung ipinakita ko doon yung full suspension na modelo ng Trinks na parating for 2018. Ang dami niyang inquiries at saka ang daming shares. So, sabi ko, ba't hindi na lang kaya ako gumawa ng either page or blog? Sabi ko, para isi-share ko na lang sa karamihan dahil maraming interesado kung ano yung mga napupuntahan ko, ano yung mga bagong bikes, bagong modelo, ano yung mga cycling events na napupuntahan ko para mas makaalam yung mas marami, hindi lang yung mga kaibigan ko sa Facebook, kundi lahat ng mga bikers na interesado. Mula noon ay inisip ko na, sabi ko gawa na lang ako ng vlog. Ano kayang pwedeng pangalan? So I coined the word psychologist, cycle for bikes, it's a play of words kasi nga I am kung hindi nyo pa alam, I am a full-time employee. I work as a guidance counselor sa isang high school, and at the same time I have 2 bike shops na minamanage. So I'm into biking, I'm into cycling, but at the same time, I work as a counselor. And sa trabaho ko bilang counselor ay gumagamit ako ng mga psychological principles, mga strategies and techniques in dealing with my students. So sabi ko yun na lang maganda, it's a play of words. Psychologist na lang ang gagamitin ko para makapture niya kung ano yung ginagawa ko sa trabaho ko at saka kung ano yung passion ko, ano yung hilig ko. And then nung May nga, habang nagbabantay ako sa shop, ang dami kong nakakausap ng mga bikers na bumibili sa shop. Tapos pag tinatanong ko sila minsan, paano nyo nalaman yung shop ko or paano nyo nalaman yung bike na ito, ang sabi nila, napanood po namin kasi kay Anli Ahon yan. So, sabi ko, sino kaya itong Anli Ahon? So sinearch ko siya sa internet at nakita ko nga na meron siyang blog, saka meron din siyang YouTube channel. Sabi ko, parang gusto ko siyang makausap. Okay, so I set up a meeting with Ian. So finally, nung May 10, ay nag-meeting kami for the first time ni Ian of Anli Ahon. I offered him access to my bike shops. Okay, pati sa mga bikes na pwede niyang kunan ng review. Kasi nga napansin ko dun sa mga video niya nung una ay minsan picture lang ang kanyang basehan sa kanyang mga review. So sabi ko sa kanya, tulungan kita, tamang-tama, kabubukas lang isang bike shop ko dito sa Binangonan, tulungan mo akong ma-promote dito sa atin sa Rizal. In exchange naman, tulungan din kitang magkaroon ng access sa mga bikes, sa mga bike shops, mga owners na kakilala ko. So yun ang naging usapan namin. Papasalamat ako sa Mega Bike Zone kasi bibigyan niya tayo ng opportunity na ma-review yung mga actual bikes nila. So yun yung gagawin natin. At si Ian of Anli Ahon ay isa sa mga naging inspirasyon ko at motivation to come up with my own vlog dito sa YouTube. Sabi ko kasi kayang-kaya ko naman sigurong gawin din yung ginagawa ni Ian kasi andito lang yung mga bike sa shop eh. Ang dami kong pwedeng kunan ng video. So yun ang nasa isip ko, akala ko ganun lang kadali. Starting May 2018, I started uploading to my YouTube channel raw videos of bikes, hindi ako nagsasalita, nilagyan ko lang ng background music, tapos tuloy-tuloy lang siya. Akala ko nung una ganun lang kadali mag-post ng video sa YouTube. Hindi ko alam na kailangan pala may editing ko pang gagawin. Although at first naman talaga, yung reason ko lang for uploading videos to YouTube ay para ma-complement yung aking marketing of my bikes na in the shop, mga paninda natin sa shop. Parang pang marketing ko lang dapat siya. So hindi ko inisip na mag-vlog ako. So yun lang talaga nasa isip ko.
para lang makatulong sa pag-market ng aking mga items sa shop. Yun nga, noong May 19, birthday ko, ay nilaunch ko yung aking blog. Pinakaunang article ko ay entitled 3 New Things to Watch Out For from Trinks in 2018. So sinabi ko lang doon kung ano yung mga natutunan ko at nalaman ko doon sa aming dealers meeting at saka ano yung mga parating na mga modelo ng bikes na pwedeng abangan. So ang website ko ay www.thepsychologist.com. Kung may time kayo, again, please visit from time to time. Nagpo-post ako ng mga articles doon. And then in July, may isang araw na wala akong ginagawa kasi tag-ulan noon. Wala kaming pasok sa school. So ang ginawa ko lang ay nanood sa YouTube, and then I came across a YouTuber by the name of Patrick Lavar. Si Patrick Lavar ay isang American na nasa Japan, and then mahilig siya, biker din siya, pero mahilig siya sa mobile filmmaking. Gumagawa siya ng mga YouTube videos na ang gaganda, pero gamit lang niya cellphone. So pinanood ko yung mga video yung ginagawa niya, tapos in-apply ko pa isa-isa yung mga technique na tinuturo niya. Nagsimula ako dito lang sa bahay, habang umuulan, walang ginagawa, inaral ko yung kanyang mga technique ng filmmaking gamit lang yung kanyang mobile phone. So ginaya ko yun. So finally, nung hindi na umuulan, lumabas ako, kinuha ko yung aking folding bike, dala ko yung aking mobile phone, at lumabas ako galing sa bahay, nagbike ako papuntang Taytay, umikot ako ng Tikling, at along the way ay bini-video ko, dinodocument ko yung aking pagbabike, pati yung mga lugar na dinadaanan ko gamit yung mga natutunan kong strategies kay Patrick Lavar. And in-upload ko yun, nandito sa channel ko. Pero I think that was a breakthrough because that was the first video that I uploaded na medyo improved na yung kanyang quality. Hindi na siya raw lang na video ng bike na tuloy-tuloy, tapos may music. Pag nakita nyo siya sa channel ko, ibang-iba na yung kanyang pagkagawa kumpara dun sa mga nauna kong video. So yun, tinuloy-tuloy ko lang, practice ako, kuha-kuha ng mga footage habang nagbabike, gamit yung aking cellphone. Then na-realize ko, ang hirap palang gumawa ng isang video, especially a biking or a ride video, using a mobile phone. Kasi mamaya pag sumemplang ka, di ba, sayang yung mobile phone mo. So sabi ko, mukhang kailangan ko nang bumili ng isang action camera na pwede kong gamitin sa pag-ride ko. Kasi hindi ako makaakyat sa mga bundok dati dahil cellphone yung dala ko. So, eventually, kailangan kong bumili ng isang action camera para magamit ko sa pagbabike. Bumili ako ng Xiaomi Yi Lite na action camera. At ito ay nagamit ko for the first time sa charity ride ng Cupcake Bikers. Actually, 3rd anniversary ride ng Cupcake Bikers noong August na ginawa sa Pasig. Nakasama ko rin dito si Ian ulit of Anliahon. Noong August ay medyo naging busy tayo. Nagsagawa ako ng isang charity ride for Kanlungan ni Maria, and then tinulungan ako rito ng drinks, nag-sponsor sila ng bikes para sa raffle, and then tinulungan din ako ni Anliahon, ni Ian, sa pag-promote nung ride na ito, charity ride. And then after that, I posted my first ever vlog, no, na may nagsasalita na, kasi dati ayaw ko talaga magsalita sa harap ng camera. So puro mga kuha lang ng mga footage, either ng mga pinupuntahan ko sa mga rides or yung mga bike na ibinebenta ko sa shop. Pero nung August, finally nagkaroon ako ng lakas ng loob. I had my first vlog, and then ginawa ko yun. Nagpa-raffle din ako ng unang vlog ko. Pagdating ng September, mas lalo ako naging busy kasi na-involved ako dun sa pag-organize ng Trinks Guinness World Record attempt. Kung matatandaan ninyo, ito yung attempt ng Pilipinas na pinangunahan ng Trinks na i-break yung record ng Bangladesh of the longest parade of bicycles, no, na single line. Unfortunately, hindi natin ito na-achieve. Pagdating ng October ay medyo memorable ito sa akin at saka sa ibang mga cycling vloggers kasi dito kami first time na nagkaroon ng meet-up, no?
Actually, ako yung nag-organize ng meetup. In-invite ko si Anli Ahon, si Jay Katigbak, at saka si Jer Victor sa isang short ride lang, tapos nag-breakfast kami. Pero in-invite ko sila para tulungan ako kung paano ipopromote yung 40 ganting padjak na gagawin namin dito sa Angono noong December. So, pumadjak kami, pumunta kami ng Baligot, nagkakwentuhan, and I think it was very significant because I would like to believe, no, na ito yung first time na marami kaming cycling vloggers dito na Pilipino na nag-ipon-ipon, nagtipon-tipon sa isang event lang like a simple bike ride. At pagkatapos nun ay marami na kaming napuntahan, nagsama-sama na kami sa mga bike rides at saka sa mga bike events, at mas marami pang nakilala na mga nagbablog din dito sa Pilipinas. And then yung highlight, I think na October would be the Trinks Guinness World Record attempt na ginawa doon sa Clark. And then after that, October 29, dumiretso kami from Clark. Kasama family ko, dumiretso kami ng Subic para magpahinga. And then nakilala ko doon, nagka-ride kami ng mga taga-Batangas po cycling team, no? At naging mga kaibigan na natin sila. And the other day ay nakasama ko rin silang magbike ulit doon sa Subic. Pagdating ng November, ito na yata ang pinaka-busy na month for me. Marami kasing nag-invite ng mga events to cover, tulad ng Rurok R-Day 2018 na hanggang ngayon hindi ko pa natatapos i-edit ang videos na kinuha ko doon, pero I had the chance to try out some of their bikes. And then nakasama rin natin yung ibang mga cycling vloggers, pati nung Phil Bike Demo Day na ginawa sa Arcovia. After that, na-invite din kami pumuntang RD Cycles para makita naman yung kanilang mga 2019 na modelo. At itong November, I think ay sobrang saya para sa amin kasi nakilala ko rin yung ibang mga cycling vlogger dito sa Philippines at kahit yung sa labas ng bansa, no, tulad din na Mark Chance, si Brap MTB, and locally nakilala natin, nakausap at naging kaibigan sina Mark Moore, sina Padjak Nuan, si Bike Check PH, si Sir Kiko at si Ramil ng Bike to Work PH, and of course si Gerald de los Santos. At yung last na yatang activity na nangyari nung November ay naimbitahan kami ni Jer Victor sa isang interview ng ABS-CBN. Yung paring partners ay nagkaroon sila ng feature about Bike to Work, although hindi kami yung main na character doon, isang kaibigan namin, para napasama kami doon sa interview na yon. Sobrang short lang yung aming appearance, parang ilang seconds lang, pero it was a very good experience for all of us. And finally, ngayong December, isa sa pinakamalaking event na na-organize ko, yung 40 ganting padjak para sa kabataan dito sa Angono. Tinulungan tayo dyan ng mga kaibigan nating vloggers na sina Anli Ahon, Jer Victor, saka si Sir Jay Katigbak para ma-promote yung event. At marami yung pumunta, almost 800 bikers. And then na-invite din tayong pumunta ng Malvar sa Batangas for the Padjak Malvareño. Hindi ko pa rin nagagawa yung video nito. Hopefully magawa ko in the next coming days. Itong December 3rd week ay naabot natin yung ating 1,000 subscribers. Salamat sa inyo. Again, this is very significant pag YouTuber ka, kasi yung ibig sabihin yan, kung naka 1,000 subscribers ka, at least ay pwede ka na mag-apply sa program ng YouTube na mamonetize yung mga video yung ginagawa mo. Although hindi naman yun ang ating main objective, but again, diba, maganda pa rin na at the same time, while making the video, enjoying the passion that you do, on the side may konting kinikita ka, diba? Maganda na yun. So maraming salamat at na-achieve natin yung ating 1,000 subscribers. Aside from mga bike check, mga bike reviews, and then mga cycling events, ang isang gagawin ko for this year ay may panibagong segment akong gagawin. Tatawagin ko itong Usapang Bike Business. In the meantime, yun ang nasa isip ko. Marami kasing may message sa akin either sa page ko, sa bike shop, at kahit dito sa page ko sa Facebook, nagtatanong kung paano daw ba magsimulang magnegosyo ng bike shop. No? So, gagawa ako ng vlog, parang guide, ikikwento ko muna kung ano yung pinagdaanan ko, and then ano yung mga requirements, mula sa mga legal requirements
hanggang siguro sa mga budget na requirements ninyo at kung ano yung mga pwede pang gawin. And then naisip ko na actually mayroon ako na interview yung ilang mga bike shop owners na kaibigan ko, ay i-interview ko sila, i-feature ko rin sila, tapos tatanungin ko kung paano sila napunta dun sa business na yon, ano yung aral na nakuha nila na pwedeng ma-share sa inyo. Baka lang isa sa inyo ay gusto magtayo ng bike shop in the future, at least meron kayong guide na pwedeng paghugutan or maging basehan. This year is exciting for me. Ngayong January sana matuloy, pero baka lang mapuntahan ko na rin finally yung factory sa China nung isa sa mga pinaka-popular natin na bike brand dito sa Pilipinas, na binago niya yung cycling landscape in the Philippines, no? Sana lang matuloy. So hindi ko pa masabi kung kailan, basta pag tuloy na ay I'm going to share it to you, and then lalo pag napunta tayo doon ay ipapakita ko sa inyo siguro kung paano ginagawa yung mga bikes na nadadala rito sa atin. Sa March, towards the end of March, ay meron akong invitation again to go to the Taipei Cycle Show. Napunta na ako nung 2016 at ang ganda ng cycle show na ito. Kung isa kang biker ay parang nasa Disneyland. Meron na akong accommodations, may free na accommodations na ibinigay sa akin. Ang kailangan ko lang ayusin kasi yung schedule ko sa office dahil malalayo ako ng ilang araw, so kailangan ayusin ko. Pero hopefully sana mapunta ulit ako sa Taipei Cycle Show this year. And of course, itutuloy pa rin natin, no, yung pagbigay natin ng mga information to bikers about bikes, new bikes in the market, about cycling events, about biking destinations in the Philippines or even abroad, no, kung kaya natin, para mas maraming malaman at matutunan kayo sa mundo ng pagbibisikleta. Kung meron kayong ibang mga katanungan or ibang mga suggestions kung anong gusto niyo ma-feature dito sa channel na ito, just type your comments below and then I'm going to take a look into it. Tapos pag may oras tayo, gagawin natin yan. So yun lang, maraming salamat sa pagiging bahagi ng aking 2018. Sana nandiyan pa rin kayo ngayong 2019. Sama-sama tayong magbisikleta, sama-sama tayong mamuhay ng healthy, okay, through biking, at sama-sama tayong mag-enjoy towards a new year, towards a new 2019. So maraming salamat again. Happy New Year. I'll see you around. Bye guys.